Ano ang unang gusto mong ibigay sa pamilya mo kapag nakapagtapos ka or kayo? Ano ang mensahe mo, Maybel, sa mga kabataang gustong tumigil sa pag-aaral? Para lang sa, kumbaga, magkaroon ng pagkain sa araw-araw. Di ba, napaka-normal naman talaga sa inyo. Gustong tumigil sa pag-aaral kasi wala silang makakain. Di ba? So, nagiging alalay sila ng magulang nila. Ano yung masasabi mo sa mga ganong klaseng bata? Mas pipiliin mo ba ang taong mahal mo o ang taong tumutulong sa pangarap mo? Mas nangingibabaw sa akin sa mga panahon na yun na pinipili ko yung GF ko. You know, I do believe na if you support someone, there's love, di ba? There's love. So sa tanong mo, kuya, kasi ano ang pipiliin ko, yung mahal mo or yung tumulong sa akin? Siyempre, kayo na po. Kasi dahil po tinulungan niyo po ako, mahal ko na rin po kayo. So ayun mga kabayan, welcome back muli sa ating channel. It's me, Roel of Malalag. So ngayong araw na ito or sa vlog na ito ay kasama natin yung dalawang scholars po natin, si Maybel at si Wella Jane. So mag-hello muna kayo sa mga viewers natin. Hello everyone. So you can use the mic ha. Grabe. So first time po ito mangyari guys na mag-meet po sila. And how's the feeling, Maybel, na na-meet mo ang isang Wella Jane? Masaya po dahil nakita ko na po siya sa personal, kuya. Talagang sinusubaybayan mo yung mga vlogs niya. Yes po. Oo. And then, ano naman yung, kumbaga, pagkakaiba doon sa vlog na napapanood mo at sa personal mo na na-meet siya ngayon? Wala bang pagbabago or Wala same po, lang? kuya. Same lang po. Same lang, ano? And then, syempre si Wella J naman, kilala mo na si Maybel? Hindi po. Hindi pa. Yes, pero sa vlog po, nakikita po. Nakikita mo siya. Okay. So ngayon, talagang, oo, para mas ma-meet mo personally, so you can add her Facebook account para pwede kayong magkontakan, no? At kumbaga kung ano yung mga advices bawat isa, pwede niyo i-share, no? And ano lang, grabe yung suporta ng mga viewers natin sa inyo, no? Lalo na kay Maybel at kay Wella Jane. Para sa inyo, ano ba yung nakikita ng mga viewers? Bakit talagang, kumbaga, nagiging role model kayo sa kanila? For you, Wella. Siguro ako po is, ang napaka-importante lang din kasi is yung pagka-genuine mo, yung nagsasabi ka ng totoo, ganun. So siguro yun yung nakikita ko na, kaya siguro mataas yung pagsuporta ng mga viewers, supporters, sa mga sponsors, ganun. Kasi nakikita nila kami na genuine yung, totoong-totoo yung nakikita nila sa screen, ganun. Yung pamumuhay namin, our lifestyle, ganun. Kung paano kami paano kami sa umaga hanggang sa gabi, ganun, sa aming schools, sa family, ganun. So, lahat ng iyon po ay totoong-totoo at pinakita namin yon dahil hindi po sa pagmamakaawa, kundi para maging inspirasyon po sa ibang tao, especially sa mga kabataan na hindi hadlang ang kahirapan, hindi hadlang ang mga tao na itatry nilang susubukin ka para hindi mo makuha ang mga minimithi mo sa buhay, ganun. So siguro yun po yung nakita ko, yung pagka-genuine po namin, ganun, pagiging totoo po. So salamat at patuloy po sa pagsusuporta. Ayun, so bago magsasalita si Maybel, so actually gusto ko i-introduce sa'yo. Meron ka pang mga kasamang tatlo
tatlong mga estudyante, mga halos kaano mo din, kaedad mo din ng mga scholars. And merong tatlo doon sa kapatid ni Christine, also scholar din ng TROMS. So, in total, 7 or 8. Pang-8 pang-8 ka na scholars. So, akalain mo yan, di ba? Maliit lang na YouTuber, maliit na content creator, pero nagkaroon ng 8 scholars, di ba? Malaki yung So, bali, hindi pala nagmamatter doon sa dami ng subscribers or ng views. Andun pala sa pagiging genuine talaga sa pagtulong din. Di ba? So, lahat naman talaga ay magkaiba ng buhay, magkaiba ng pinagdadaanan. Ang pinaka-common nyo sa lahat is yung pagiging totoo nyo. Di ba? Just like Mabel and also Christine, Jares, and Jingjing, di ba? Na-meet na ni Mabel si Jingjing and si Christine, and soon baka ma-meet mo din sila. At syempre si Mabel din. Para sa iyo, Mabel, ano yung nakita mo na or nafi-feel mo na ugali niyo or yung mga pinapakita niyo sa mga viewers, bakit talagang grabe yung suporta nila sa inyo at pagmamahal? Siguro po kuya dahil nakikita ng mga viewers na kami po ay may pangarap sa buhay. Knowing that our culture or tradition kuya is bihira po ang mga bata na may pangarap sa buhay dahil Yes. most of them pinapaasawa ng maaga ng hindi pa tama kuya. Siguro po iyan po yung nakita ng viewers sa amin, and then like what Atiwela said, pagiging genuine po. Yan po kuya. Ayun, di ba? Kasi yung lifestyle niyo naman talaga, hindi yan mapipeke, no? Kahit puntahan pa yan ng mga supporters or ng mga tagapanood natin, kung ano yung nakikita nila sa vlog, ganun pa rin yung buhay niyo doon, no? At di naman kailangan mag-pretend pa, no? Para sabihin mahirap kayo, kasi yung buhay niyo na lang mismo yung magsasabi doon, no? Kaya, ayun guys, talagang grabe yung inspiration na binibigay niyo sa mga viewers natin or sa mga kabataan. Kaya ngayon, meron akong mga questions sa inyo, no? Ito ay kumbaga based lang sa buhay niyo. Oo. At gusto ko lang malaman talaga sa inyo, no? Kasi ito yung hinihintay ng mga viewers natin, yung pagsasama niyo, no? Kasi nga sabi nila, the way magsalita, no? Parang halos parehas kayo. Mainhin, 'di ba? Kaya ngayon, guys, susubukan natin yung kanilang Oo. Ito ay isang question lang, no? Pero kayong dalawa yung sasagot, no? Ano ang unang gusto mong ibigay sa pamilya mo kapag nakapagtapos ka or kayo? So, si Wela. Kitang-kita naman po sa sa aming lifestyle, sa pamumuhay na mahirap talaga ganun. Pati na sa yung yun bang dun ka pa sa dun ka na siguro na ang gusto kong ibalik sa pamilya ko, kumbaga if ever in God's will mapoprovide ko or makapag-provide na ako sa aking family, is that first thing first talaga. First one talaga is yung bahay. Kasi as you guys can see na sa vlog, sa first vlog up until part 4, kitang-kita yung aming bahay, ganun. Sira-sira yung bubong. Always tinutuluan pag may ulan, especially pag may bagyo. Talagang yung kaba namin to the max kasi bangi na po kasi yung nasa sa likod ng bahay namin. So yun siguro ang pinakauna kong gustong ibigay man lang or siguro i-gift if makayanan ko sa aking power is yung bahay talaga. And then yes, yung financial ganun na in every kahit nga kaunti-unti ni 5 lang na pambili ng tabako ng mama ko ganun, makapag-provide na ako sa simpleng bagay lang makabigay na ako sa aking pamilya ganun. So, pero
yun nga, bahay yung una kong ibibigay ng aking pamilya, ganun, and so on. Sa akin po, kuya, yung diploma po. Wow. Gusto kong ma-feel nila na napakatatag ng anak ko. Despite sa challenges na dinaanan, eto, nakapagtapos siya. Yan po yung gusto kong ibigay ng unang-una sa kanila, kuya. And then, siyempre po, gusto ko silang tulungan or gabayan yung mga kapatid ko po na makapagtapos din po ng pag-aaral at as well, ano din po, makapagbigay ng bahay sa lola ko dahil ang lola ko po ang nag-alaga sa akin at napaka-thankful ko po noon. Yun po, kuya, yung diploma po talaga, kuya. Ayun. So, yung mga sagot po nila guys is talagang it's very necessary, at talagang malaking malaking kasiyahan yan sa puso natin, just like kay Wela, no? So she prefer na bahay, no? Kasi alam niya the most priority at the most needed talaga ng pamilya niya, no? At nakita naman yan, evident naman yan sa mga vlogs natin, yung bahay at yung kalagayan nila doon. And then kay Mabel naman po is diploma, no? Kasi yan yung nagpapatunay na napagtagumpayan mo yung pagsubok ng buhay, 'di ba? So talagang napakagaling, no? At lahat naman talaga yan ay kung ano yung maibibigay natin sa kanila, ano yung makakaya natin. So yan yung isa sa nakapagpagaan ng sarili at ng kalooban natin, 'di ba? Yung kaya mo na mag-provide sa kanila kahit ano yung gusto nila. Kaya always nating isa-set sa isip natin na nag-aaral tayo or nagpo-pursue tayo ng mga pangarap natin, hindi para sa sarili lang. Kasi kung sa sarili lang iniisip natin, siguro kayo, baka nag-asawa na kayo, no? Siguro nakatakas na kayo sa responsibilidad ng pamilya. Kaya thankful kayo kasi narating nyo or nandyan na kayo sa ilang ilang push na lang, talagang ando na kayo sa pangarap na inaasam-asam nyo, 'di ba? So keep fighting lang bawat isa sa inyo, and syempre andyan naman talaga yung pamilya nyo, no, na always, at sa inyo ko nakita din, no, maging sa mga parents ng scholars natin, na nakita ko sa inyo na hindi yung pag-aasawa yung solusyon o yung susi para maiahon sa kahirapan, makatakas sa responsibilidad, kundi pag-aaral pa lang. 'Di ba? So, I hope marami pang mga ganyang mga parents sa inyong tribo na kailangan education is a must talaga, no? Kailangan talaga. 'Di ba? So, feeling ko ngayon parang unti-unti naman siguro na kumbaga na nagiging na-awake sila ba, no? Na-aware yung mga katutubo ninyo na education talaga pinaka-importante. Diba? So dito naman tayo sa pag-aaral, no? Ano ang mensahe mo, Mabel, sa mga kabataan gustong tumigil sa pag-aaral? Para lang sa, kumbaga, magkaroon ng pagkain sa araw-araw, 'di ba? Napaka-normal naman talaga sa inyo. Gustong tumigil sa pag-aaral kasi wala silang makakain, 'di ba? So nagiging alalay sila ng magulang nila. Ano yung masasabi mo sa mga ganong klaseng bata? Ano po, kuya, magpakatatag po kayo. Dahil may kasabihan nga tayo na lahat ng problema ay may solusyon. Kung pursigido kang mag-aral, magpatuloy ka. Mag-pray ka lang palagi dahil nandyan ang Diyos palagi. Nakikinig ang Diyos palagi. At kung hindi talaga, kuya, kung hindi niya talaga kaya na magpatuloy ng pag-aaral dahil sa kahirapan, pwede namang tumigil dahil hindi naman natatapos ang panahon. Tama. Pero dapat kung may pangarap siya, magpatuloy siya talaga, kuya. Kung may opportunity ulit, kung may diba? opportunity po, take the opportunity. Ayun. At kay Wela naman,
may mga na-encounter ka bang mga ganyang kamag-anak, pinsan, or kapatid mo na mas pinili nilang magtrabaho na lang para may makain kumpara sa ipagpatuloy yung pag-aaral? At ano yung maipapayo mo doon sa mga ganong klaseng bata? Salamat sa question, Kuya Wow, Ruel. parang beauty contest. Siguro sa akin, hindi naman sa dinidegrade ko yung ganyan. Wala akong masabi sa mga kabataan na mas piniling tumigil sa pag-eskwela upang makapagtrabaho na lang para makahelp sa kanilang pamilya. Iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. Kasi nga, understandable naman siguro bakit yung ibang kabataan tumigil dahil sa poverty, gano'n, dahil sa mga may mga lacking, gano'n. So, ang masasabi ko lang, mapapayo ko lang sa mga kabataan na tumigil para magtrabaho, para makahelp sa pamilya is, yes, like what Mabel said, magpakatatag kayo. Because nakikita ko naman na kaming nag-aaral, if ever magsa-success man kami sa aming pag-aaral, siguro dahil yun sa nagpatuloy kami sa pag-aaral. And then kayo, huwag niyong isipin na di porket na tumigil kayo sa pag-aaral, wala na kayong magandang kinabukasan. Siguro yung path kumbaga tawag doon is redirection. Hindi kayo para sa sa magsa-success nang dahil nakapagtapos kayo sa pag-aral or dahil naging degree holder kayo. Siguro tawag doon redirection sa sa Diyos, na pinotektahan lang kayo sa mga anumang bagay na dumating na hindi ninyo makakayanan. So siguro patuloy lang kayo sa buhay, gadon. Sa success tayong lahat. Kung kami sumakses dahil nagpatuloy sa pag-aaral, maybe kayo din sa success in different ways, ganon. Yun, galing. Wow, galing po ng mga sagot po ng mga scholars natin, guys. Diba? At nagustuhan ko yung redirection. Diba? Kasi magkaiba tayo ng timeline bawat isa. No? Kung yung pangarap mo talaga na ganito ay hindi binigay sa'yo or hindi mo na napagtagumpayan, maybe may mas malaki pang opportunity si Lord na andun ka, di ba? Swak sa'yo at sakto sa'yo. No? Ganda, galing. So, ito naman, tungkol naman sa buhay, no? About sa mga buhay-buhay natin. Okay, para sa inyo, ano bang ibig sabihin ng tagumpay? Paano nyo i-describe ang tagumpay or yung tagumpay ng isang tao? Ikaw, Wela. Siguro madi-describe ko yung tagumpay sa isang tao if makakamit na yung, especially ako, di ko na ilalayo yung example. Example ko yung sarili ko. Siguro masasabi kong tagumpay na ako if nakagraduate na ako, naging degree holder na ako, nakamit ko na yung mga gusto kong makamit sa buhay na mawi-witness pa ng aking pamilya. Siguro yun yung matatawag kong tagumpay, na yung when I become successful someday, nandun pa yung pamilya ko, naka-benefits pa sila sa sa success ko, ganun, at of course maka-give back sa kanila. Ayun. Para kay Mabel naman. For you, Mabel, how you describe tagumpay or success? For me po, kuya, is tagumpay is nakamit mo yung pangarap mo despite sa mga challenges na nadaanan mo. Tagumpay means nalampasan ang lahat ng problema at nakuha mo na yung pangarap mo. Yan po sa akin. Yan po, kuya. Yun, grabe. So, para sa inyo, pag nakamit niyo na yung pangarap nyo, yung pinaghirapan nyo, that will describe as tagumpay, no? Kasi hindi naman natin masasabi na tagumpay tayo. If ever na pa rin, kumbaga stable pa rin yung buhay natin, walang growing up, hindi nag-grow or walang improvement, no? Kaya ang ginagawa natin, nag-effort tayo, nagsasacrifice, at syempre
sinasabayan natin ng dasal at hard work, no? Ang resulta nun is, yun yung sinasabi natin, tagumpay, success. 'Di ba? Pero for you, sa inyo, yung tagumpay ba nasusukat ba sa material na bagay? Okay, at paano nyo i-ano yan? Paano nyo i-defend? I do believe na tagumpay is not just only be found in material or yes, materials. Pero siguro tagumpay is hindi mo matatagumpay, hindi ka matagumpay if hindi mag-work yung like mga tangible, intangible. Meaning intangible is that ang mga instinct mo, ganon, mga critical thinking, mga plano mo sa buhay, yan yung tangible, intangible. Ang tangible naman is mga material na gusto mong gawin or mga material na gagamitin mo para ma-reach yung inaasam-asam mo sa buhay para tumagumpay ka or mag-successful ka. So, siguro yun yung pinaka alam ko, para lang po sa akin, just for my own opinions, na ang tagumpay is hindi lang makikita sa material. Pero, at the same time, hindi mo matatagumpayan ang isang pangarap, hindi mo makukuha ang isang pangarap if yung material is wala, ganun. So, kailangan both ay mag-work, both ay magagamit, or kahit kung ano man yung pwedeng gamitin, magagamit mo yan. So, gagamitin mo ang lahat na pwedeng magamit, matangible, bata, intangible, para mag-success ka sa buhay. So, it should be. It should be. Grabe. Galing. And kay kay Mabel naman. Grabe. Sobrang galing ni Ate Wela po. Sobrang galing mo, Ate Wela. Like what Ate Wela said po, Kuya. Both po. So, Nasabi na po ni Ate Wela lahat po, Kuya. diba? So, ang tagumpay pala ay hindi nagmamatter na marami kang pera, marami kang ari-arian. Kalakip doon is yung pagkakaroon ng healthy body, diba? Peace of mind. Yun yung masasabi nating tagumpay tayo. Both, 'di ba? Yun yung hindi natin nakikita or nahawakan, pero nafi-feel natin, no? Nafi-feel natin. Kaya yung description kasi ng ibang tao sa tagumpay kapag ito may mga business ka na, may mga ari-arian ka na, pero wala siyang peace of mind, tapos masakitin siya. So masasabi ba nating tagumpay yung tao na yun? No, parang hindi. Kasi although marami siyang pera, pero baka yung pera niya na yun is yun yung gagamitin niya para sa kanyang sarili. 'Di ba? So hindi pa rin magtatagumpay. Na wala pa rin success doon. Kaya ang galing na internalize niyo yung mga gusto kong sagot. 'Di ba? At ito naman pang last question tungkol sa love life. Ay grabe, pag love life Oh. So, ito, ang tanong ko sa inyo mas pipiliin mo ba ang taong mahal mo o ang taong tumutulong sa pangarap mo? 'Di ba? Parang kanta din, mahal mo o mahal ako, 'di ba? Sa mga ganun ba? Mas pipiliin mo ba ang taong mahal mo o ang taong tumutulong sa pangarap mo? Sige, ikaw, Ella. Akala ko siya yung dapat una, pero parang may experience ako niyan. To be honest, sa recent na ex ko, tinanggap ko siya buong buo kahit babae. Part of LGBT ako, ganun. Although, di siya tanggap ng pamilya ko, buong relatives kasi nga, taas yung standard nila sa akin. Pero, sa mga panahon na nakikita kong unti-unti nang sumusuporta yung GF ko sa akin, ganun. Financial, emotional, nandun siya palagi sa akin. And then, dun ko sa ano mo kuya, sa tanong mo, siguro mas nangibabaw sa akin sa mga panahon na yun na pinipili ko yung GF ko. Kasi may mga medyo
di magkasundo yung relation ako tsaka sa pamilya ko dahil nga sa pagtanggap po ng aking GF. Pero nakikita ko na unti-unting ginampanan ng aking ex-GF rather, yung pagiging supporter, ganon. Pero at the same time, nafe-feel ko na kahit isa lang siya, nafe-feel ko yung effort sana ng aking pamilya. Ganon, effort sana ng aking pamilya sa kanya, yung pag-sacrifice na sana pamilya ko yung gagawa pero siya yung nakagawa. So, siguro yun lang yun. Pero wala na yun. Ngayon, pinili ko na yung makapag-support sa akin. At the same time, I do believe na if you support someone, there's love, diba? There's love. So, sa tanong mo, kuya, kasi if ano ang pipiliin ko, yung mahal mo or yung tumulong sa akin. Siyempre, kayo na po. Kasi, dahil po tinulungan niyo po ako, mahal ko na rin po kayo. So, siguro, yun na yun. Pero, disclaimer, hindi to applicable sa akin. Disclaimer lang po, pero sa buong Trom community lang po. sorry guys, disclaimer. Pero buong Trom community. Okay man yun. Pero somehow if ever na sineset aside niyo yung ganito, yung pagtulong namin, somehow may tao na although di mo siya mahal, pero tinulungan ka sa pangarap mo. Halimbawa, ibang tao, somehow, kakilala mo, pero hindi ka nakaka-feel ng love doon sa taong yun. Pero, kapag in terms sa support, grabe yung supporta niya sa'yo. Tinulungan ka niya sa pangarap mo. So, ano ba yung pipiliin mo? Yung mahal mo mismo? Yung nakaka-feel ka ng love? Or yung tao na, kumbaga hindi ka nakaka-feel, pero tumulong siya sa pangarap mo para makamit? Clarification lang po. Yung bang mahal ko, meaning loved ones, pamilya, or lover, significant other? Lover. About sa, nakaka-feel ka ng love ba? So, sino ba yung mga tao na yan, if ever? Because, nakadepende kasi yan eh. Pag kung kailangan ko talagang pumili ng isa, ganun. Pero, if ever pamilya na yung love ko, tapos iba yung tumulong sa akin, sumusuporta, kailangan ko talaga yung pamilya ko, ganun. Pero, kailangan ko yung pamilya ko. Given naman talaga yun about sa family, na family first talaga. Yeah. Pero ilalagay natin yung situation natin na ando na tayo sa part na you have the freedom not to choose who our partner, halimbawa boyfriend mo or partner mo. So, mga ganong senaryo. Sige, naliwanagan kasi ako sir. Kuya na partner pala yung ginamin mo sa na mahal ko. Siguro nakadepende. Ganun. Nakadepende if gaano ba ka-genuine yung suporta ng taong nagsusuporta sa akin. At dito naman sa other party is nakadepende rin if nire-reciprocate ba niya yung pagmamahal ko sa kanya, ganun. Because if ever nafe-feel ko dito sa loved ones ko, significant other ko na parang taligid tayo, ganun. So, bakit siya ang pipiliin ko? Wala akong peace of mind sa kanya, ni love lang, wala akong ma-absorb sa kanya. If there's something fishy na mafe-feel mo na sa loved ones mo, bakit pa ako mag-i-stick doon? Meron namang taong tutulong sa akin ng hindi ko inaasahan, ganun, yung nagsusuporta sa akin. So, siyempre doon ako sa mga random people na sudden nagsusupport sa akin, ganun. Nakadepende. Kailangan talaga ng critical thinking. Isipin mo muna kung saan at sino ang pipiliin mo. Diba? So I hope yung tanong na ito talaga very applicable talaga, no? At alam ko na-challenge kayo diyan. Kasi sa mga ganyang edad talagang yun, sabi mo talagang wag lang gagamitin yung puso, yung emotional mo, kundi critical thinking talaga, no? Siyempre, isipin mo yung maging consequence in the end of the day, di ba? At gusto kong malaman din kay Mabel kung ano. Nagets mo yung tanong? Oo.
Sa akin po, kuya, mas pipiliin ko po talaga yung tao na tumutulong sa akin Tumulong. po, kuya. Like what you've said, kuya, na normal na talaga na mafe-feel ito, but may tamang panahon para dyan. Hindi, ano po, mas pipiliin ko po talaga yung mga taong tumutulong sa akin kung bibigyan ako ng pagkakataon na papapiliin ko. Oh, so kumbaga pinapaubaya niyo yung inyong sariling ano ba, kumbaga kagustuhan, 'di ba? Kasi kagustuhan yung gusto niyo, 'di ba? Yung taong gusto niyo. It's your choice kasi 'yan. So mas pipiliin yung i-let go or ipaubaya na lang or somehow i-surrender na lang. Kasi nga doon kayo dapat sa taong ano ba, kumbaga tumutulong sa inyo. Kumbaga bali simply yan na din yung ano nyo, yung give back nyo dun sa mga taong or sa taong nag-e-effort na tulungan kayo sa pangarap nyo. Diba? Nice answer. Parang nahirapan na pressure si ano, si Suela, ano? At ito naman, no, ay talagang gusto ko din na malaman din yung side din ni ano ni Makoy. So gusto ko siya i-invite. Oo. Para syempre malaman din natin, guys, no? Kasi nga isa si Makoy sa fresh graduate na makapag-share din po dito sa mga scholars natin about sa buhay-buhay, no? Okay lang. Dali mo dito. Ayan. Si Makoy. Ayan. So, just Hi, say hi to our everyone. viewers. Hi everyone. Okay. Kinakabahan. Nanonood lang ako eh. Siyempre, parang nakikita kong may gusto kang sasabihin sa kanila. Sinisilip lang natin yung mga magaganda ba. Ay, grabe. Oo. Makibilang tayo sa maganda. Hindi, pogi tayo. Ayun, kay si Makoy, talagang napakadami naman talaga niya mga experiences about sa buhay. Maging sa love life. Ano? Ay, meron ba? Wala pa tayo ngayon. Sige. Wala pa tayo ngayon. Okay. Ayun kay Makoy, di ba? Bilang ano, kumbaga, are you in a broken family? Or ano? I can't say it totally ko yan a broken family. Kasi si mama is a devoted wife. Okay. Despite sa mga hindi magandang nagawa ni Papa dati, she still choose to stay in the name of marriage and respect sa ano niya, respect na rin sa Panginoon. Kasi she also believe na loving one person is enough than finding others. Despite of their bad image, ano, si Mama nanatili pa rin sa ano, sa pagiging asawa niya sa tatay ko. And sa side naman ni Papa, I'm not gonna share it more, even birthday. Pero dumating sa point na marami kaming magkakapatid sa iba't ibang nanay. Sa biological mother ko, dalawa kami. But sa other, parang abot ata kami 10 or more. Di ko, may isa nga akong ano, mas bata sa akin, 3 years old younger, na mas kamukha ko talaga. Umabot siya sa point na ano, yung bata, ano, hinulog ko sa hagdan. Dahil kamukha ko kasi. Yun. But, di ko siya masabi na broken kasi despite na wala akong tatay, I still have the family and I have the mother, a strong mother, big mother na nag-raise up sa akin. Kasi sino bang nag-expect na yung batang mosmos sa lansangan, ganito lumaki, nanay lang yung kasama at yung kuya. Ayun. So, at least, na-share mo sa amin somehow yung buhay mo, ano? Kasi yan naman talaga yung gusto din malaman ng mga viewers natin. At kung paano ka din napunta kina Kuya Bibi at sa asawa niya. And para sa'yo, ano ba yung mga pagsubok na talagang tumatak sa isip mo hanggang ngayon? Kumbaga hindi siya ma-erase. Kahit saan ka man dadalhin, ano mo yung mga mararating mo, somehow nakatatak na talaga sa isip mo. Parang pakiramdam ko sa question nun, may iyak ako eh. If everyone noticed how I interact with people, especially together with the Trong family, parang nakikita nyo na ang kwela ko, like, ang open ko sa mga tao.
Like I'm so, parang tawag nito, parang ano na tao ba? Happy-go-lucky. Nasanay kasi ako kuya na kami lang ni mama. Kami lang ni mama sa Cebu kasi andito yung kuya ko. I always wait sa kanya until 3 a.m. doon kasi nagtatrabaho kasi siya and walang kuryente sa amin and meron na kaming tita doon pero syempre nahihiya din si mama. So ginagawa ko is I always tawag nito, kinakapalan ko na lang yung sarili ko. I interact with the people, trying my best to connect with them. Yung lugar na may bakery kasi doon na inaantayan ko and may computer shop. So yung ginagawa ko, kumukuha ko ng walis. Tapos parang nagpapapansin sa doon sa may-ari. Pa-impress. Para time to time, if ever mag-aantay ako doon, syempre, kung may pagkain, ganun. So, yung pinaka hindi ko malilimutan is how life so hard, but still, survive ko. And thankful din ako sa experience na yun kasi it is one of the experience na nag-build sa akin na how to be strongly independent kahit na sabihin man natin na I am not totally hindi na palaki ng with a full of guidance, but dahil sa experience na yun natuto ako sa sarili ko kung paano tumayo, paano ko i-survive yung sarili ko kahit saan man ako mapunta. The struggles yung struggle talaga na kami lang ni mama kasi yung kuya ko dito kasi nag-aaral before siya nakuha nila papa. Ayun, yung pagiging independent talaga independent na bata. I think pata ko nun grade 1. Pang grade 1 pata pa ako. Kaya nanonotice nyo every time kahit na enough yung tulog ko, parang wala akong tulog. Parang since birth na siya ba. Nag-build up na tong memories ko together with my mom. Yun. Grabe. So, kahit pala sa kabila ng pagiging kwela ni Makoy, di ba? Kasi nakilala siya ng viewers natin bilang, yun, sabi niya na, kumbaga, parang madaldal, no? Talagang parang sanay sa harap ng camera at sanay makipaghalubilo ng mga tao. Pero sa likod lang pala ng ganong image mo is may buhay din pala na talagang hindi natin in-expect na napagdaanan niya. Kaya I hope si Makoy ay magiging isa sa inspiration din, no? Lalo ng mga scholars natin or ng mga kabataan na nanonood sa ating vlog ngayon na yung pagiging mahirap pala ay hindi yan yung rason para mag-succeed ka sa buhay. Tama. No? So, somehow, ano ba yung pwede mong ma-share sa lahat ng mga tagapanood ngayon na ano yung sikreto? Hindi naman siya actually sikreto kasi kailangan naman talaga natin gawin yun. Ano ba yung ginagawa mong mga strategy or mga mga solution para yung problema mo is parang dumaan lang sa'yo, nagstay lang, parang dumating lang and then talagang parang nawala ka agad. Pinaka golden advice ko sa lahat is always keep the respect talaga, not just for the people who surrounds you, hindi lamang sa mga taong mabuti sa iyo but also to yourself kasi doon talaga magsisimula ang lahat ko kasi pag hindi existed yung respect mo, mismo sa sarili mo, walang magandang mangyayari. Paano ka pare-respeto ng iba kung sa sarili mo mismo wala kang respeto? Kasi doon yun magbe-build up yung mga good things eh. Once you start good thing at yourself, susunod-sunod na yan. Just like if magtatanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. So if magtatanim ka ng respect, aani ka ng respect. So kahit sa anumang struggles, kahit saan ka man mapunta, always put respect first. Kasi despite sa mga pangit na pangyayari sa buhay, magsashine talaga yung kabutihan o mas uusbong talaga yung kabutihan kahit na may mga pangit man na mangyayari. And sa mga kabataan and for those
people na nagsa-struggle alone or living independently, bata ka man, matanda, if you are having these struggles, wag kang mag-quit agad. Kasi I always do believe, as long as you breathe, you always have hope. Yun lang talaga. And kung wala ka man makakausap, pray and always believe na no matter how bad storm is, there always a sunshine by the next day. Yun lang. Ay, grabe. Nakakaiyak naman yun. Diba? So, guys, talagang naniniwala talaga ako na nabibuild up yung isang tao base sa mga experiences na napagdadaanan. Experience is the best Diba? teacher talaga. Yes. Hindi ka man talaga makapag-share ng ganito sa amin or sa iba na hindi mo napagdaanan or hindi mo naranasan at hindi mo napagtagumpayan. Diba? How you become a guest speaker or a good speaker if hanggang salita lang yung mga sinasabi mo, no? Kaya, yun guys, I hope na may matutunan tayo, no? At syempre, ito na lang, kumbaga na ano ka din, na tag dito, nabigla ka din na nakita natin si Mabel dito. At syempre, nakausap natin, nagkausap silang dalawa. Para sa kanilang dalawa naman, talagang ina-idolize din ng mga viewers natin. Ano lang yung maipapayo mo sa kanila bilang isang kuya at bilang isang fresh graduate din na estudyante? Ano na lang, I'll just give them an advice based sa experience ko na lang. Because I do believe these two pretty young ladies here are intelligent and have a wiser mind. Kasi di naman sila mag-i-stay as a beneficiaries kung wala silang wise thinking. So, ganda na lang. Since andito na, experience ko na rin, wag nyo hahayaan ang sarili nyo na madadala sa negatibong enerhiya ng iba. If you knew na you are doing great, doing well, and doing good, na wala kayong inapakang tao, just continue. As long as wala kayong ginagawang masama sa iba, hayaan nyo sila. But don't let other people na patuloy na lang. Kung kaya mong lumaban, labanan mo sila in a nicer way. Kasi kung yung negatibo, hahayaan mo, kakainin ka nun eh. Without realization. Kung may time ka o like, you want to give a little energy, but energy to them, bigay nyo lang. Pero huwag nyo iubos yung sarili nyo. Huwag kayo papakain sa negatibo. And always just look the brighter side. Kung makinang yung noo mo, harap ka sa salamin. Ay, kinang ng noo, kinang-kinan nyo. Gano'n. Hayaan nyo sila. Kasi yung mga negatibo, let them suffer sa sarili nilang negative energy. Just stay positive and always pray and look for something motivation. And about naman sa relationship, always put yourself first. Mga bata pa naman tayo, ganun. Always put yourself first kasi maraming dadating at marami pa rin yung dadating tas aalis lang. Like lessons lang ba? Basta always look positive side lang. Din sa mga taong feel nyo nadadrag down sa inyo, hayaan nyo. Huwag kayong magpakabulag sa pagiging dependent sa mga tao. Yun. Ay, grabe. Parang natulala yung mga ladies natin. O, yung someone na kumbaga, para sa'yo, para kay Wela, dumating na ba? Sasagutin ko ba yun? Maybe next part. Abangan na lang. Oo. So, ayun guys, grabe. To sum it up, gusto ko lang pong pasalamatan lahat ng itong dalawang scholars natin. At syempre kay Makoy for sharing your wisdom, knowledge, and syempre yung inspirational message mo sa mga viewers natin, no? Alam ko isa sila sa humahanga din sa'yo, no? Sa kabila ng kumbaga baguhan pa lang dito, pero still nakita nila yung pagiging kumbaga yung pagiging palaban mo, no? Kasi alam namin may nababasa ka somehow ng mga negative comments din. Pero may nakita akong isang comment doon na although negative siya, ang haba ng kanyang argument. Pero nakita ko doon yung account mo na nag-reply ka.
So, nabasa ko, grabe. Napakatag dito. Napakakalmado lang ng tono ng comment mo doon at wala kang pagmamataas. It's pang-realize sa ganung you're educating them if ever na hindi man naintindihan yung purpose ng ganitong tandem, 'di ba? You're the one who give sa kanila linaw, no? Maganda 'yon at I hope na ipagpatuloy mo. Basta sasagot tayo in a polite way, no? Kasi kung sasagot tayo ng pambabalahura, so expected yun yung matatanggap din natin in returns. 'Di ba? Kasi hindi yan sila magpapatalo, no? Tayo na may malinaw na pag-iisip at tayo ang mas nakakaunawa sa sa ginagawa natin na ganito. So tayo mismo yung magsasabi sa kanila, no? Kung maintindihan nila, matutunan nila, thank you, 'di ba? Pero kung hindi naman, hayaan, no? Let them be na maka-feel kung ano pa yung gusto nilang isipin dito, guys, no? Kaya guys, maraming salamat po sa inyong lahat at syempre kay Mabel na talagang sumabay po dito sa atin at syempre wala pa naman kayong klase, 'di ba? Kailan yung pasukan nyo? 13. So good luck for your second year journey and kay Iwela naman ngayong August, 'di ba? Fourth year college na, grabe. So we are looking forward na ma-meet pa lahat, no? Lahat ng mga scholars natin. Kasi isa yan sa pinaka-inaabangan din ng mga viewers natin, no? Kasi maraming bumilib dito sa atin kasi nga halos lahat ng mga scholars natin is talagang talagang matatalino, no? Hindi natin we're not nagbubuhat ng sariling namin. Pero nakikita naman talaga, no? At nararamdaman natin sa kanila na they are very genuine, no? Kaya huwag nating underestimate yung kanilang yung kanilang origin, no? Yung kanilang tribo. Kasi baka po yung ganitong tribo pa yung masasabi nating talagang isinasapuso at isinasabuhay yung kabutihan, 'di ba? Kaya yun lang, no? At I hope sa vlog na ito, simple vlog lang ito, guys. Nagkakape lang po kami at kwentuhan lang na parang Magpatropa lang. oo. Nagkikita-kita dito sa coffee shop, no? And ayun, I hope meron pang kasunod nito at I hope na maging kumpleto na po ang lahat ng mga scholars natin. With the special participation of Makoy, no? Kasi si Makoy, grabe, no? Ang dami niyang pwedeng i-share sa atin, sa kanila. Oo, kasi he's the living testament, guys, on ang pagtsatsaga at yung pag-work hard mo ay talagang i-reap mo, no? Aanihin mo in the end of the day kapag andun yung pagtsatsaga at pagiging masipag mo. Kaya, ayun guys, abangan nyo pa dito. At syempre, bago natin tatapusin tong vlog na ito, ano yung message nyo, Mabel at Wela, sa lahat ng mga taga-suporta at na nagmamahal sa inyo? Maraming salamat po sa mga taga-suporta namin. Salamat po talaga. Salamat sa mga payo ninyo na nababasa ko po sa mga comments yung mga payo ninyo at salamat po sa lahat. Lalong-lalo na po kay Tita Francisca. Thank you so much, Tita, sa walang sawang pagtulong po sa akin sa pag-aaral ko po. Salamat po sa lahat, Tita. And then sa inyo na rin, Kuya, salamat kaayo sa pagtulong. Wala ako ngayon dito kung wala ko ninyo nakitaan. Yes, sa supporters, sa solid supporters, maraming salamat sa pag-support sa amin, sa mga viewers. Naway i-bless pa kayo ni Lord, ganun. Naway marami pang taong nangangailangan na matutulungan nyo. And ayun, magpakabuti lang tayo in a way na
makakatulong tayo sa kapwa natin tao. Ganon. So, ayun lang, spread love and then i-sway yung mga negative. Ganon. Ay, grabe. At kay Makoy, para kay Makoy naman, no? Ano yung, kumbaga, nafe-feel mo na talagang tinanggap ka at minahal ng Trom community? Di ba? Ano yung nafe-feel mo na, syempre, first introduce pa lang namin, parang na-feel mo na ba yung pagiging welcoming at pagiging ano ba, kumbaga approachable din ng mga supporters natin? Ayoko dibdibin yung ano ni Ocean, yung tanong ni Kuya, baka maiyak na naman ako. Kasi nung isang araw na nag-live ako, di ko napigilan na naiyak ako sa live kasi yun nga, nung last episode, together natin kay Will, doon ko talaga na-feel kung gaano sila magmahal sa'yo, Kuya. Kasi di ko in-expect na yung pinapangarap ko lang ba na if ever mag-succeed man ako sa buhay ko, yung tutulong ko sa iba, nangyayari siya, even though hindi siya totally came from me, pero ginamit kumbaga ako ng ano ba, Yes. Panginoon together with you na sumama sa mga mission to ano, tawag nito para maano ko yung advocacy ko sa sarili ko ba na if ever man sasucceed ako sa buhay. Na ano talaga ako, na overwhelm ako sobra kasi di ko in-expect na in a such little way may big impact pala siya kasi paano matutulungan yung isang Willa Jane kung walang isang Kuya Roel of Malalag together with this idea na isasali ako. Alam nila Papa kung paano ako tumanggi kasi nung una kulit kasi ni Papa. Ito cute si Mabel. Kuya, hindi ko biti. Ano man yan, ganun. Biti pageant man yan, wala tayong utak na kali. Sabi ko ganun. And so, sabi ni Papa, sama ka sa sunod kay Willa Jane. Try natin. Kasi sabi ni Papa, ano ka ba, sumama ka para makatulong tayo, makahanap ka na manapan siya ng sponsor and sponsorship. And doon, kung di ko tinake risk, di ko sinagot yung call ng Panginoon na sumama, hindi to mangyayari. Kaya sobrang thank you sa lahat ng mga supporters, especially sa mga solid supporters, mga titas, titos, and sa ating Kuya Roel of Malalag na nagpapanatiling malakas despite of the negative energy na binubuhos ng mga haters. And I want to say sorry dun sa mga bashers na inaway ko sa live. Marami pa po tayong pagtutuusan. Sana hindi nyo ako awayin kasi palaaway po ako. Yun lang po. Thank you so much and hopefully hindi kayo titigil sa pagsuporta tulad ng sabi ni Willa Jane at Mabel. Sana marami pa po kayong matulungan even in a little way. Let's keep spreading positive and love. Yan po. Yun. Nakahanap sila ng katapat, ano? Ganun lang ang buhay, diba? Kapag may binigay sa atin na lemon, make a lemonade. Yes. Diba? Ganun lang, diba? Kung may binibigay ng mga bashers, gawin natin content. Yes, ganun. May kita pa tayo. Ganun lang buhay, guys. Oo, makakatulong pa. Bashers, revenue, tulong. Yes, bashing is blessing. Yes. Grabe guys, kaya more bashers pa po para kikita pa po kami. At may ibibigay pa tayo sa kanila. So, ayun, may ibibigay ako sa inyo. Oo. Yan ay galing sa ating revenue, sa ating YT. At syempre kay Mabel. Pandagdag mo Mabel ha. Oo. Thank you for your participation. Okay lang, part na ba ito? Part 5? Part 5. Grabe guys. Yan ay parang introduction pa lang talaga yan. No? Malaman niyo pa talaga yung pinakabuong istorya nito for the upcoming parts or episode po ng Mac Jane. So marami pa tayong pagsasamahan po na iba't ibang stories ng dalawa. And ito po, disclaimer palagi, just like in Christian, ito ay for the good vibes lang po. No? Ginawa namin ito para matulungan si Wella. And syempre, matulungan natin yung mga viewers who's suffering now from mga sadness, stress. So I hope kasi ito ay para sa kanila, stress reliever ito. At, enjoyment din nila kung may free time sila. So we're doing our best para to entertain you all. And bawat
pag-i-entertain namin is kalakip doon is yung charity naman po, no? Natutulungan din natin yung pamilya ni Wela. So ayun guys, dito po magtatapos yung vlog na ito and I hope na na-enjoy at may natutunan po kayo. So hanggang sa muli po, maraming salamat and see you sa ating next vlog. Bye-bye po.